Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadugsing. Ngayon guys, kung makikita nyo ay inaalis po natin yung kanilang old bedding, yung risal na makapal at medyo basa na. So nababasa po ito dahil sa kanilang mga ipot. Inaalis po natin dahil makapal na at yung nilalagay nating bagong risal ay mas madali lang ding mababasa dahil basa po itong nandito, nasa ilalim. So ngayon, ano ba yung epekto kapag hindi natin kinukuha itong mga old risal na makapal na may halong ipot at basa? Kung makikita nyo, yung kinukuha natin ay itim na sa ilalim at basa. So, yan po ay nag-create ng parang gas na galing sa ipot at sa risal, then basa. Meron niyang singaw. Yung singaw niya, pag malanghap ng mga itik ay magkaka-ammonia po yung ating mga itik. So, bakit po natin ito kinukuhanan dito? Dahil po nga ay infected na po sila sa ammonia. Meron tayong isang box dito na makapulot tayo ng 3 itik kada umaga dahil po ay natamaan sila ng ammonia. So late na natin na aksyonan yung dapat ay advance tayong nag-isip na dapat hindi na paabutin sa ganito yung problema. So meron din tayong dahilan dyan. Pangatlong dahilan ay ngayong mga November, December, January ay tag-ulan po. Kaya medyo laging basa yung kanilang flooring kahit naglalagay tayo ng risal. Yung pangalawang problema ay hindi iting harvest na season ngayon. So wala tayong maraming pagkukuhanan ng risal. So talagang limit lang yung nilalagay natin sa flooring. Kaya umabot sa ganito yung problema. Dapat pala ang solusyon natin noon ay alisin yung mga old risal na basa na. Kahit every month natin aalisin. Dahil sa tag-ulan na panahon ay talagang madali talagang mababasa yung kanilang flooring. So sabayan pa sa walang supply ng risal. So, ang pinaka magandang gawin noon sana ay alisin yung basang flooring at maglalagay ng panibago. Kahit na limit lang yung binibigay natin, at least hindi masyadong mabasa yung flooring. Dahil nga inaalis na natin yung mga basa na risal na old beddings nila. Ang number 1 na dahilan ay sa tauhan natin. Ayan. Lagi tayong nagre-remind na dapat maintain yung flooring nila na tuyo, or kahit na hindi talagang tuyong-tuyo, basta wag lang yung basa na talaga na parang pag-apak mo ay parang lulubog na yung paa mo. So yan po ang number 1 na dahilan. So ngayon ay masasabi natin na ito yung disadvantage kapag lapag type at yung kanilang hanger type ay siguro nasa mga 10% lang na space sa kanilang kabuuang sukat ng kulungan. So talagang aksaya ng risal, magasto din sa risal kapag mata-timing sa tag-ulan at walang nagha-harvest ng palay. So sasakit talaga yung ulo mo kung saan ka kukuha ng risal. Dahil nga kung hindi mo naman lagyan ng risal ay babagsak yung production at ang pinaka-worst ay mamamatay sila sa ammonia. So ang isasuggest ko ngayon kung gagawa man kayo ng duck house ay gawin nyo na 50% yung hanger type nila. At sa hanger type nila, doon na din yung painuman nila. Then yung lapag type ay yun lang yung pakainan nila at saka paitlugan. Mas matipid nga ito na duck house, matipid ng konti sa paggawa natin, yung nagastos natin. Pero doon naman tayo sa risal, makakagasto ng malaki kapag
ma-timing sa panahon ng tag-ulan, then hindi harvest season. So mahal ang Rizal niyan, tumataas ang presyo ng Rizal niyan. I-compare natin sa 50% yung hanger type nila, minsan lang tayo makalagay ng Rizal at medyo malaki-laki nga yung gastos, pero sa pagdating sa Rizal ay nakakatipid ka naman at yung mga itlog nila ay medyo mas malinis i-compare natin sa ganitong setup. Tapok bekas. Kaya na bekas. Malapit kita. Kagamay. Sige na lang nito rin gamay. Okay. Sabot. Lagkit. Sudlan rin. Para dul-dul ka. Maglayog. Yan yung mga flooring na medyo malagkit na, yun yung ating pina-priority na lagyan ng Rizals. Katulad doon, medyo tuyo pa ng konti, so pwedeng hindi pa yan natin lagyan para mas makatipid tayo sa Rizal. Karang ilawom sa kuan ban, hagdanan ban. Ilawom sa hagdanan ya. Okay. Ikas. Sakto pa na, no? Kaka-box. Yan. Ada. Berahe ang ilawom sa hagdanan. Okay. Okay, tayo na buka. Posisyon. Ito ka. Birahe ito dito. Maglagkit-lagkit ito. Yan, dari pikas po. Ayan. So, isang sako po yung magamit natin dito na kulungan. Yan, sa dalawang batch na po. So, dito nasa mga 230
At dito nas mga 220 plus. So ayan, isang sako po yung magamit natin dito. Hanggang dito na lamang po, at happy farming sa lahat. God bless you all.